sa inyong lahat mga dre. Tagal-tagal akong walang upload. Katrangkaso kasi ako eh. Ito nga, hindi ako nakabiyahe, hindi ako nakapagtrabaho. Kaysa naman humiga lang ako sa bahay maghapon, eh naisipan kong ipa-maintenance itong si Pablo. Siguro naman deserve niya na i-PMS. Huling PMS ko is, alam ko, January or February, ngayon in August. Kaya ako naman siya i-PMS ngayon kasi baka sa September ay dumayo ako sa Zambales kala Marlo. Iimbita tayo nila Marlo doon sa base camp nila sa Pango Base Camp. Sana makapunta ako. Kukondisyon ko muna tong minibang ko mga dre. Halos isang linggong maulan ngayon dito sa amin. Kaya siguro tinamaan ako ng trangkaso mga dre. Naisipan kong hindi na lang muna ako bumiyahe ng trabaho. Magpahinga na lang muna. Ang problema, hindi ako sanay na walang ginagawa nung nasa bahay ka lang ba. Naisipan ko na ipa-PMS ko na lang tong si Pablo. Sa darating na September, marami siguro akong ganap. Unang-una na doon yung SEOC na ginawa ni Sir Danny sa September 28 yata yun o September 29. Gaganapin sa Pami, Laguna. Yun yung third na camping event ni Sir Danny. Tapos ini-invite din ako ni Sir Gary sa lugar niya sa Chaong, Quezon. Tapos ini-invite din ako ni Marlo, doon naman yun sa Zambales. So marami tayong ganap ngayong September mga dre. Kaya naisipan ko na lang na ipa-PMS tong si Pablo para pag dumating yung time na sunod-sunod na yung lakad natin, wala tayong pangamba. Ang una ko palang ipapacheck dito kay Pablo mga dre ay yung kanyang preno. Kasi napansin ko yung preno niya mga dre, hindi pantay yung upod. Pag nung nakita ko kasi yung brake pad nito, yung sa harap, hindi pantay yung upod. Ipapa-align ko sa napupuntahan kong mag-aayos nito. Dapat talaga ang punta ko ngayon mga dre ay kay Leo, kay Nick Minivan. Kaya lang hindi kasi ako naka-schedule sa kanya mga dre, no. Biglaan lang din akong nag-PM sa kanya ngayon. Kaya siguro hindi rin niya ako masagot sa Facebook. Nag-PM ako sa kanya ngayon na kung pwede ako pumunta. Kaso wala siyang reply. Siguro dahil marami silang gawa, kaya wala siyang reply. Wala naman kasi akong schedule sa kanya. Kumbaga biglaan lang din yung pag-message ko sa kanya. So naisipan kong magpagawa ngayon kay Sir Eddie Benico, taga Binyan, Laguna, na expert din naman sa paggagawa ng mga sasakyan. At maigi na rin yung mini-maintenance natin yung sasakyan natin. Hindi lang sa minivan, sa lahat din ng sasakyan. Na pag alam natin na maisasabak natin sa mga malalayong lugar, kumbaga nakakondisyon siya. Kaya yun yung gagawin ko ngayon. Actually, sa totoo lang, tinatrangkaso ko ngayon. Ilang araw akong di nakabiyahe kay Grab, sa bahay lang ako. Kaso alam mo yun mga dre, pag may trangkaso ka, tapos parang kunyari nakahiga ka lang sa bahay, parang feeling mo lalong tumatagal yung sakit mo. Alam mo yun? Parang hindi ka makapalagay. Parang mas gusto mong umalis, parang gusto mong magtrabaho, parang gusto mong may gawin ka. Parang nasanay ka na lagi kang may ginagawa. Yun yung nararamdaman ko ngayon mga dre. Parang hindi ako sanay na nakahiga lang, nakaupo lang, alam mo yun, nanonood lang ng TV. Kaya naisipan ko magpa-PMS na lang ngayon kasi nitong September, yun nga, maraming event. Tsaka matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-upload sa YouTube. Parang halos 2 weeks, 3 weeks. Tapos kung mag-upload ako ay once a week na lang. Alam mo yun, mga ganun-ganun na lang. Libangan ko lang naman si YouTube, mga dre, no? Kumbaga, although na-monetize na ako, may pera na yung YouTube ko. Pero hindi pa ako ganun ka, alam mo yun, kumbaga hobby lang. Pinag-aaralan ko pa si YouTube, mga dre. Hindi pa nga ako ganun karunong mag-edit. Kaya sana gumaling na ako, mga dre, no? Kasi ilang araw maulan, mga dre. Init, ulan. Ganun ang panahon sa amin ngayon dito sa Laguna, mga init, ulan. So, kita-kits na lang tayo doon, mga dre, sa Binyan, kay Sir Eddie. Na andito na ako sa Binyan, mga dre. Medyo malapit-lapit na ako kay Kuya Benico. Nakalagay dito ay 4 kilometer. 4 kilometer na lang. Malapit lang naman siya sa amin. Di naman ganun kalayuan. Actually, mga dre, first time ko nga palang pupunta dito kay Sir Eddie Benico. Nakilala ko lang din siya sa Facebook. Hindi kami literal na magkakilala talaga. Isa din siyang content creator. Yun nga, mga content niya ay sa mga sasakyan. Kaya ko siya nakilala. Nakita ko yung mga vlog niya sa Facebook tsaka sa YouTube. Lalagay ko na lang sa
comment section yung kanyang YouTube channel saka yung Facebook niya. Ipapacheck ko nga pala sa kanya yung aircon. Pacheck ko na rin yung aircon kasi parang humina yung aircon ko. Siguro magpapadagdag ako ng Freon, tsaka papacheck ko rin yung tensioner bearing, yan, preno, yung serpent belt, yan. So ano man yung dapat i-check, papacheck ko na sa kanya. Especially yung preno kasi alam naman natin na ang preno ay isa sa mga pinakamahalagang parts ng sasakyan at baka ipalinis ko na din yung spark plug para at least sa September ay kampante tayo na mag long ride. Yun yung importante dun yung kampante ka ma-long ride yung sasakyan mo, wala kang pangamba, baga wala kang pangamba kasi mahirap bumiyahe ka, kasama mo yung anak mo, kasama mo yung pamilya mo na wala kang peace of mind sa sasakyan mo, kumbaga nag-aalangan ka kasi baka ganito, baka ganyan, alam mo yun. Mas maganda na yung kahit gumastos ka, at least sure ka na walang magiging aberya sa lakad. Alam naman natin na ang minivan ay Japan surplus, no, mga dre. Ang ibig sabihin ay ginamit na to ng mga Hapon sa Japan, tapos dinala dito. Alam mo po mga dre, bago po dalahin dito yan sa Pilipinas, ayan po ay UP-UP. Kumbaga para siyang pinitpit na lata. Ganun po ang mga minivan. Kaya hindi po natin masasabi ang ilalim nito, baka may mga sira na. Kasi inassemble lang naman to Kumbaga ni-reassemble lang naman to ng builder mga dre. Kaya hindi po tayo pwedeng magpaka-kampante. Kumbaga 100% na walang magiging aberya. Kaya kailangan laging nag-PPMS. Madalas tayong mag-PMS. Hindi naman araw-araw. Kumbaga nasusunod natin yung tamang PMS. Check natin yung preno, yung pang-ilalim. Yan, napakahalaga niyan. Napakahalaga po ng preno. Kasi nakasalalay po ang buhay mo dyan sa preno na yan. Kaya kaysa naman wala akong gawin ngayon, tinatrangkaso ko, pa-PMS ko na lang to ngayon. Shop ni Sir Eddie Benico. Ayan, ito si Sir Eddie Benico. Ayan. Marami siyang gawa ngayon. Ayan, Sir Eddie. Maghihintay tayo, siyempre. Morning po. Ito yung shop ni Sir Edwin Benico. Boss, umaga po. Ayan. Siguro mga pang-4 tayo o pang-5. Tayo na lang natin.
Mga ganong karaming oil lang nilalagay dyan? Ano to? Litro na lang ito eh. Kunti na, ano? Pero ang standard dyan, mga dapat mga ilang? Ito mga 3 liters. 3 liters lang. 1.5 yun. Malapag yun yun. Oo. Buti naisipan ko magpalit na ito. Wala na, silog na. Ba't hindi ka nag-delay shift? Ha? Hindi ka nag-delay shifting. Hindi naman. Lagi lang akong drive eh. Drive lang lagi. Yung Yung nararamdaman mo naman yung nag-change shift siya, di ba? Oo. Ano, mga 1,500 ay 1,250. Dapat 6 yun. Kaya mabot yung 1,500 pakaasa ng 3,035. Automatic shifting to yun, no? Di ba? Oh. Delay shift ko na naman pag gano'n. Malimit mangyari yung pag gagana ng langis. Okay, okay. Natuturunan na ako kay kuya. Oo. Sabi, natatap ko yan. Yung... Ang ano niya, nandito, ang bukasan. Dasa, baba. Oo, dito. Pag binuksan mo tong yung upuan, pag nag-change oil kasi ako, dito ako nagre-refill eh. Ano mo muna benta? Double check naman. Hindi. Gusto mo silipin lahat. Kaya, tingnan natin. Mo na rin po yung ano? Ito kuya, ano yan? Alis niya? Habang din na. Kaya nga. Pinalitan ko yan, February. Ako nagpalit. Oil filter. Oil filter palit, Yung oil filter may problema dyan. May problema dyan yung sa steering pump mo. steering pump, yung... Double check na lang na double check yung mga... Hindi siya oil eh, no? Hindi siya oil eh. Ah, Hindi oil. Ibang, hindi siya engine oil eh, no? Pakayas na sa transmission oil. Okay, sige. Kasi ito na yun eh. Pero, Okay. Oo. ayun ang problema lang ito. Mm. May bearing nga sa loob, may oil seal yan sa loob. Mm. Hindi ba delikado yan? Hindi naman. Basta huwag sila magpapocus ang lang. Kasi pagka nag-focus ka na lang, hindi naman sa delikado. Ang problema lang yan. Oo. Na manibela mo, medyo... Ano yun? Re-refillan yun yung steering oil. Oo, check mo. Kasi may level din naman yun. Ngayon ko lang nalalaman yung mga... May mga ganun pala. Kaya maigi din yung ano eh. Hindi ka puro DIY lang eh. Dito, Kasi ako puro DIY lang eh. hindi ko na magkwento, nakakaya sa kanya. Sana nag-umpisa lang. Ah. Marami tayong natututunan kay kuya. Ang alam ko lang kasi, transmission oil, engine oil, tapos yung brake oil. Yun lang eh. Brake fluid pala, brake fluid. Meron pa palang steering oil. Oo. Hindi basta-basta yan. Depende yan sa unit ng sasakyan. Okay. Kaya ng Honda, may designated na ano talaga yan. Pero ganun din ang tawag sa kanya. Halimbawa, power steering oil. Hindi mo pwedeng bilhin yung basta-basta power steering oil na ordinary. May mga talagang... Meron talagang designated na power steering oil ng Honda. Ano yun? Inaangat kong ganun eh. Tapos dyan ako nag... Sir, yangat lang. Sa transmission oil dyan nilalagay. Okay.
namang meron ka, malambot eh. Oo. Ano mo itong upuan? Para talagang yung ano siya. Yan. Yan. Wala dyan. Wala rin pa, nandyan yan, nandyan. Andito. Para at least eh, hindi ko kasi alam yun eh. Tuturo ko sa'yo. Para... Parang wala yata. Sa ibang mekaniko, mga hindi nagtuturo yun eh. Ito, nakakita mo to. Engine, ano, PVC. PVC valve na yung ano. PVC valve. Ang nagiging yun nga, pagka yung naging mausok ka, o yung nag-low power ka, nausok, tanggalin mo lang yan. Linisin mo ng carburetor clean. Oh, nilinis ko yun eh. Oo, nilinis ko yan. Dapat ginaganon mo. At sabi naman sa akin ng ano, ng mga ibang tropa namin minivan, pagka daw mausok na, possible daw na sa turbo. Ang gaganong sa mga ano, marami kasing pwedeng panggalingan ng ano eh, pagka yung sobrang usok na. Isa kasi hindi mo namamalayan, slate ka na, sunog na yung langis mo, hindi ka pa nagpapalit ng filter. So torsado yung makina mo, mag-uusok din yun. Isa rin yun. Pero kung sabihin mo yung kagaya na sinasabi nila, so sa turbo, pag in-start mo pa lang, usok na kagad ng maitim. At minor pa lang, maitim na. Doon, tama yung sinasabi nila. Turbo, ano. Yun yung mga ano, yung mga long distance tapos pinapatay agad, no? Makina. Dapat daw, hindi mo napapatayin agad din. Ang ano talaga yung sa turbo, ano yung madalas na problema, bakit nag-overheat yung turbo? Hindi talaga siya nag-overtop turbo. Hindi ba nag-overheat yun? Kasi sira yung propeller. Oo, isa yun. Propeller, no? Unang-una, pag hindi pagtitinsol sa TMS, pwedeng magkaganon ng turbo kasi may langis na umiikot dyan. May langis din doon? Oo, may langis yan. Nakakonect yan doon sa, meron mga katama may turbo maliit dyan, nakakonect yan doon sa makina. Anong langis yun? Engine oil. Ibig sabihin, dumadaan din ang engine oil doon? Oo, dumadaan din doon. Tapos, may mga hangin din yan. Air cleaner, yung dulo na air cleaner, dyan nakakabit yun. Yan ang ano yan. Ngayon, ang turbo, gumagana lang naman yan eh. Hindi naman yung komo tumakbo ka, nagana na. Hindi. Hindi siya nagana. Umiikot lang yung turbo niya, pero hindi pa siya nagpapangsyon. Kaya meron niyang, meron niyang, may valve din yan na, kasi usually yung mga turbo, gumagana yan pagka 70 to 80,000 kilometers, 70 to 80 kilometer per hour ka na, saka lang yung nagpapangsyon. Tsaka lang siya iikot na... Oo, saka lang siya, doon mo mararamdaman mo na yung ang lakas na yun. Ganun yun. Tama ba yun yung sinabi nila na pagka bumiyahe ka ng malayo, tapos nakaturbo ka, kailangan hindi mo muna papatayin yung makina agad?
Marami rin din sasabing yun, pero tama pa rin yun. Yung kumbaga i-standby mo lang muna, no? Tama pa rin 5 naman. minutes, mga ganun. Pero para kasi sa akin, kagaya kasi tagal ko na naman nagmimekanik. Wala naman akong nakitang epekto eh, kahit sabihin mo patayin. Patayin mo na o hindi. Kasi pag daw pinatay daw, nasisira daw yung propeller noon sa loob. Masisira ang propeller pag hindi ka nagpa-maintenance. Maintenance talaga, no? Yung Maintenance talaga number 1 para tumagal ang sasakyan. bibihira na gawa ng ano nito turbo. Mahirap daw gawin ang turbo. Oo, ang turbo kasi, ang ikot kasi ng turbine yan, yung propeller yung sinasabi mo. Yung pinaka-propeller kasi niya, yung pinaka-shock. Turbine, no? Yung turbine. Yung turbine niya, yung parang nakaganin yun eh. Parang kuhol na, yun ang ano yan. Ang ikot naman, no, salungat sa makina. Salungat, o. Oo, ngayon, kung halimbawa, magluluwag ka ng tornilyo, puro pakaliwa, di ba? Ang luwag. Sa kanya, pa kanan. Madaming mekaniko na ayaw gumawa ng turbo. Ito. Meron talagang specialty gumagawa ng turbo. Meron specialty na gumagawa lang talaga ng transmission, hindi siya nagawa ng motor. No, may kaibigan kasi ako na nasiraan siya ng turbo. Ang daming tinatanggihan siya kasi nga mahirap daw ibalik. May kilala akong mekaniko na sa inyo, Jerry Jerry. Negro, mataas sa akin. Alam mo, taga-siyudad yun eh. Turbo ang kanyang ano. Hindi, mekaniko na pagkagaya ko. Talaga na bumibira siya ng turbo talaga. Hindi rin. Basta kilala ko lang siya mekaniko. Jerry. Taga-syudad. Alam ko, taga-ron yun eh. Tagal na. 2016, 2017 pa yun eh. Yung barkado kasi nasiraan siya ng turbo eh. Parang 6 na mechanic kasi shop. Ayaw gawin. Kasi nga daw. Kasi talagang hindi nila gagawin niya kasi unang-una kasi kaya sila tumatanggi dyan. Unang-una, maselan. Oo, maselan. Pangalawa, napakamahal. Oo, mahal. Pangatlo, ang hirap umanap ng pyesa. Oo, genuine parts nila. Oo, genuine. Bakit? Kaya karamihan, umaayaw. Kasi pag maabono ka no? Kahit ako, hindi ako gawin eh. Hanap ko nila ng surplus. Oo. Kasi kagaya namin, manual kabit lang ko. Matuturuan lang kita, mabibigyan lang kita ng idea. Pero kung sa pagre-repair, madali naman kung re-repairin mo eh. Yun ang sakit kasi ng minivan eh, yung overheating. Kung ayaw, hindi, pagka ganun kasi, para makaiwas ka sa sira ng turbo, yung overheating. Kasi sinasabi ko sa iyo, kada tatakbuhan, chicken langis, chicken fluid, chicken brake fluid, gawin mo yun, hindi mangyayari sa iyo. Sa dipstick, no? Yung dipstick. Oh, Yung dipstick. transmission mo, di ba, dalawa yun? Dalawang boot. Ano yun? Di ba may butas din yan? Ganun din. Hindi yung isa, guhit lang. Di ba, yung pinakadulo. Kaya may guhit dyan, tsaka to. Yung sa engine oil yung may butas, no? Oo, sa engine oil may butas. Yung sa engine oil naman, nakikita mo naman, hindi sa may makina. Okay. Tsaka yung sa ano, may nakalagay na 80. Oo, 80 yung ATF. Automatic transmission. Yung sa dipstick naman ng transmission, paano ko malalaman dun yung good level? May guhit yun. Ano ba ito? Pinakadulo niya. May guhit dyan. Kung di mo siya guhit, may uka dito. Saan yung ano doon, yung good level? Ay, yung nandito sa ibabaw siyempre. Pagka yung sinuot mo yan, nandun siya. Oo. Or kapos. Okay. Kasi pag ginamit mo yan, ng ATF kasi sa sobrang init yan, nag-expand yan eh. Kaya yung pag pinatay mo ngayon yan, pag sinuot mo ng mahinit, sobrang init yan. Kailangan yan. Kailangan ba yan pag i-check mo yun, patay makina, yung hindi mo pa ginagamit, no? Kahit umaandar. Kahit umaandar. Mas maganda nga kung umaandar. Okay. Kasi para dito mas matuloy. Ang naintindihan ko yung sa ano, engine oil, yung sa butas. Yung sa may ATF naman, pangalawang guhit, pangalawa. Basta nasa, kung ito yung dulo, puro pataas. May hangganan yun. Okay. Yun, ang magiging. Yan ang tatanda mo yan, ang mo. Tapos yung ano, kulan, no? Ayan ang importante. Kulan. Para hindi ka mag-upo. Kulan, Tapos pagka yung halimbawa, meron ka naman yung gates dyan. Pag alam mo na tumasa ng kalahati at medyo alam mo yung medyo tataas. Ito, tong ano, no, tong Water temperature. Itong temperature ko, to. Ayan ba yan? Ayan, 88. Ayan. Ang sabi kasi dito, pag lumagpas na siya ng 100, itabi ko na. Baba. Pero nagpapan naman to. Kunyari, nag-100 na to. Bumubukas na yung pan niya. Wala ba dyan sana? Ito ang sabi sa akin ng ano ng builder. Pag ito wala na rin dito sa instrument panel. lumalabas naman diyan pagka ano na, overheat. Meron naman. Oo.
Kaya lang, pero ito, parang Kasi pang for ito, safety. diba? Oo. Asan ba yun? Basta may nagpupula dyan pagka ano. Hindi, pag nagpupula, saan yun? Langis yun. Ang sabi ko sa akin ng builder, pag kaya nag 100 plus na, wala, 106. 110, Hindi na bumababa. Itigil mo na yung sasakyan, tigil mo muna. Sinyalis na yun. Sinyales, kumbaga pa-overheat na. Pero usually, hindi naman nangyayari pa sa akin yun. Pag 100, bumubukas na yung pan.